Ito ay ang kalunos-lunos na sinapit ng 8 taong gulang na batang babae na si Kim Na-young. Noong December 11, 2008, si Kim ay naglalakad papasok sa kanilang school. Palagi siyang hinahatid ng kanyang ina. Ngunit nung araw na iyon ay hindi siya nito nagawang ihatid dahil may importanteng gagawin ito. Noong araw ding iyon ay malakas ang ulan at wala masyadong tao sa kalsada. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang matandang lalaki. Nilampasan niya ito ngunit tinawag siya ng lalaki at nagpapasama papunta sa simbahan dahil hindi daw niya ito alam. Ngunit tumanggi ang bata at sinabing malilate na siya sa eskwelahan. Ngunit naging mapilit ang lalaki at hinila siya nito. Nagpupumigla si Kim ngunit hindi siya makaalpas sa lalaki at dinala siya nito sa CR ng simbahan. Takot na takot ang bata at iyak ng iyak. Pinipilit ng lalaki na ipasubo ang maselang parte ng kanyang katawan sa batang babae. Ngunit ayaw nitong gawin. Nagalit ang lalaki at hinampas niya ang bata sa pader ng CR ng paulit-ulit hanggang sa manghina ito. Ngunit nagpupumiglas pa din ang bata. Isinubsob nito ang ulo ng bata sa tubig ng paulit-ulit at kinagat ang pisngi. Sinakal din niya ang bata hanggang sa ito ay mawalan ng malay. Ilang ulit nitong ginahasa ang bata. Pinilit ipasok ang kanyang ari sa masela nitong katawan. At hindi pa ito nakontento, pati ang panglikod parte ng katawan nito ay siya din niyang nilapastangan. Iniwan niyang nakabukas ang gripo ng CR at hinayaang umagos ang tubig upang malinis ang dugo na nagkalat sa sahig. Nilinis din niya ang katawan ng bata pati na ang laman loob nito na lumabas sa maselang parte ng kanyang katawan upang matanggal ang similya nito sa loob ng katawan ng bata. At saka dali-daling umalis at iniwan ang nag-aagaw buhay na si Kim. Isang lalaki ang nakakita sa dugoang si Kim sa CR ng simbahan at agad humingi ng tulong upang madala sa ospital ang bata dahil nakita niyang buhay pa ito. Nang dalhin sa ospital ay halos hindi na makilala ng kanyang mga magulang si Kim dahil sa sugat nito sa pisngi at sa namamaga nitong muka. Awang-awa ang kanyang ama sa sinapit ng kanyang 8 taong gulang na anak. Agad nagpunta ang mga pulis sa lugar ng krimen at nakita nila ang naiwang ebidensya ng salarin. Ang marka ng dugo na may fingerprint nito sa gilid ng pinto at ang map na ginamit na may bahid pa ng dugo. Naging top priority ang kaso dahil sa brutal na ginawa sa 8 taong gulang na bata. Ayon sa mga doktor ay nawasak ang bahay bata nito at ilang major organs, pati na din ang anus o dalian ng dumi sa kanyang katawan, na posibleng dahilan ng pilit na pagpasok ng malaking bagay sa maselang parte ng katawan ng bata, bukod pa ang mga pasa at sugat nito sa mukha. Hindi makapaniwala ang mga doktor na nabuhay ang bata sa dinanas nito. Ngunit ayon sa mga ito, matapos ang ilang pang operasyon para sa mga damaged organs ay kakailanganing gumamit ng colostomy bag habang buhay dahil kailangan nilang tanggalin ang anus nito o ang dalian ng kanyang dumi at kinakailangan nitong sumailalim sa 8 buwan na gamutan. Hindi lubos matanggap ng kanyang magulang ang nangyari sa kanilang anak at sa pang-aabusong sinapit nito. Nakuha ng mga pulis ang fingerprint na naiwan ng suspect at agad hinanapan ng match sa kanilang database at nakakita sila ng kamatch nito at ito ay si Cho Do-sun, isang 56 years old na nakatira din sa Ansan, South Korea at hindi nalalayo ang bahay nito sa bahay ng biktima. Ayon sa mga pulis, si Cho Do-sun ay nagkaroon ng 11 cases of criminal record. Ilang beses na itong nakulong. Isa sa kanyang mga kaso ay ang panggagahasa sa 19 na taong gulang na dalaga at nakulong lamang ito ng ilang buwan. Ang isa pa sa mga kaso nito ay ang pagpatay sa isang matandang lalaki dahil lamang sa simpleng pagtatalo. Ngunit nakulong lang din ito ng 2 taon dahil nag-plead ito ng insanity o psychiatric problem na sinang-ayunan ng doktor na tumingin dito. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Cho Do-sun at naabutan nila ito kasama ang kanyang asawa. Ayon sa asawa nito ay mabait na tao ang kanyang kabiyak. Ngunit pag nakakainom ng alak ay nag-iiba ang utak at ugali nito. Ayon pa dito ay nakainom siya nang mangyari ang krimen at hindi niya tanda ang nangyari. Inaresto ng mga pulis si Cho at agad sinimulan ng paglilitis.
habang ang pamilya ni Kim ay inaayos ang mga papel upang makauwi na ang bata matapos ang operasyon nito. Sa kanilang bahay ay nirecord ng mag-asawa ang kanilang anak habang sinasalaysay nito ang naranasan sa kamay ni Cho. Ngunit hindi ito sapat ayon sa mga pulis at kailangan nilang makita at i-record mismo ang aktual na pagsasalaysay ng bata dahil noong mga panahong iyon ay hindi pa nakaka-recover si Kim sa kanyang operasyon at hindi pa pinapayagan na humarap sa korte. Ngunit ilang beses pinaulit ng mga pulis ang salaysay ng bata dahil nagkaroon ng problema ang kanilang video camera na lubos na kinagalit ng mga magulang nito dahil alam nila ang trauma at torture na dinanas nito at alam nila kung gaano kahirap para sa bata na isalaysay ito. Isa pa sa kinagagalit ng mga magulang ni Kim ay ang paglabas ng mga pulis sa media ng identity ng bata na lingid sa kanilang batas. Nag-apila ang kanilang attorney laban sa hindi maayos na paghawak ng kaso. Nagbaba ng utos ang korte na pagmultahin ang mga pulis at nakatanggap sila ng 12 million won bilang compensation. Natuloy din ang hearing ng kaso ni Kim at mariin niyang tinuro si Cho bilang salarin. Natapos ang kaso at imbis na habang buhay na pagkakabilanggo ay nahatulan lamang ito ng 12 years imprisonment. Dahil sa dahilan nitong hindi niya alam ang kanyang ginagawa at siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Noong December 12, 2020 ay lumaya si Cho at labis binatikos ng mga mamamayan ang batas laban sa mga rapist at sex offender dahil hindi umano makatarungan at kulang ang sintensya ng mga salarin. Lalo na at habang buhay na pagdudusa ang mararanasan ng mga biktima at hindi sapat ang ilang taon lamang na pagkakakulong. Matapos makalaya si Cho ay lubos na ikinabahala ng mga magulang ni Kim dahil malapit lang ang kanilang bahay dito at natatakot ang kanilang anak. Ganon din ang mga kapitbahay nila. Ngunit hindi pinayagan ng korte ang apela na paalisin siya ng bayan dahil tapos na ang sentensya nito. Ayon pa kay Cho ay hindi siya gagawa muli ng krimen at hindi niya guguluhin ang pamilya ni Kim. Ngunit sa takot ng mga magulang nito, ay napilitan silang lumipat ng ibang bayan para sa kapakanan ng kanilang anak. Si Kim ay nakasalukuyang nag-aaral ng college sa isang universidad sa South Korea at sumailalim sa operasyon upang malagyan ng artificial na anus at hindi na niya kailangan pang gumamit ng colostomy bag para sa kanyang dumi. Ngayon ay patuloy pa ding lumalaban sa buhay at pinipilit kalimutan ang malagim niyang nakaraan.